kaya niyo? So, dapat ano pa? Ilan pong Sample. Sa 10 mm po, nasa mga 10 po. 10 sample ka kasi. Ikasya. Saan nilalagay, sir, yung shampoo? Nilalagay mo isa lang. Dan, patry naman isang sample. Lagay mo dito. Ikaw na mag para makita lang nila paano nilalagay sample. Ganyan ko lang. Kasi malita ko. Pagpamay ko lang Ito lang po, i-ano nyo lang. Sasalpak lang po. Insert nyo lang. Yan na. Yun na po, tapos Wala nang measurement. Kasi yung mga luma, yung height, sinusukat. So ito, hindi na kailangan. So motorized siya, 5 axis na po. X, Y, Z, rotate, tilt. Sa bali din. Tsaka yung working distance pa. So ito, yung may cooling stage siya para dun sa yung special na po. Ito yun. May water to, naka-connect dito. Tapos yung accessories doon, kakabit lang din dito. In-insert lang din po. That's it. Dan. Pakuha ng ano, yung cooling. Pakilat. Para makita nyo lang, idea kayo ano yung tsura ng cooling stage. Isang sample. So, pag ganyan, ito 25 mm. Mga ilang piraso lang. Yan ma'am, ito, kukonect nyo yan dito. Then dito. Yung sa water circulator po. Ito yung chiller niya sa ilalim. And then ito yung control po. Yung water supply. So yan, pwede na kayo, dito nyo ilalagay sa, may sample holder din po. Ito po yung sample holder. Diyan nyo ilalagay sa butas. Yan, parang concave na yan, tapos pasok nyo rin. Then, masiset nyo yung temperature doon kung anong gusto nyo. Hanggang negative 15 yata. So, masiset nyo po. Makikita nyo rin doon kung anong temperature. Then, pwede nyo siya i-video while doing yung experiment. So, kailangan siya nag-freeze, yung mga gano'n. Yan po maganda rin. Yeah, naka-video rin po kayo, sir. Yan yung upload. Yan po, yan yung ano, ito yung dito galing, ito yung source niya. Ito yung colo. So may vacuum din siya, ito vacuum. Then EDX, ito po yung EDX natin. Thermo, ultra dry. So dati kasi may LN2, yung cooling niya. So ngayon, dry na siya using piezo technology. Filter, yung technology po. So air na lang siya, air cooling. And then, ito yung detector ng, ano ba? Hindi ko alam ito. Ito yung sa, ano po, SE detector. And then yung sa loob, yung mga box cutter. Nakita niyo sa loob. Ayun. Nasa loob po. In-insert din. So ito yung pinaka-detector ng ADX po. Nakita niyo yung dito. So, very sensitive po yung window. Kasi beryllium yung ano niya, yung window. So madali siya mabasa. So ito, pagsak nyo dyan, pwedeng mabasag yan. Or yung vacuum bigla, sudden vacuum, or pwede siya mabutas. And ang pagpa-repair niya, nabot ng 3 to 6 months. Papadala sa factory. Yun yung mga dapat ingatan dito. So yun po. So malaking chamber na, malaki yung pwede nyo ilagay na sa dan, ano mga yung vacuum po. Makita mo. Vacuum, baba. So, pasok nyo lang po, vacuum. So meron siyang ano po dito, yan, isang vacuum pa. Rotary po siya. Then TMP po nasa ilalim. Turbo molecular pump. So yung dalawa po ng pump.
para ma-reach niya yung high back. Gaano po katagal, sir? Diyan. 30 minutes. 30 minutes better. Mga ganun. Yung startup lang po eh. Pero once na-startup na natin TMP, mga less than 3 minutes. Yung pag naglagay kayo ng sample, continuous na. And then yung sinasabi ko na low vacuum, high vacuum, and E7, tatlong mode ng vacuum. Hindi siya yung high vacuum or low vacuum. So yun po yung features. So yun po yung And then ito yung pinaka-control niya lahat. Parameters, nandiyan po, makikita niya. Pwede nang i-connect later doon kasi gusto namin i-enclose ito ng glass para yung viewing, yun na lang doon na lang. Ito, kasi minsan 50 na estudyante ng high school ang pupunta.